Sa uluhan sa mga maayong balita. 1 Year in Mission Initiative gisugda na sa mga batan-on sa Seventh-day Adventist Church sa Northern Peru. Children's Fellowship, Communion Service ug Renewal of Marriage Vows dungan nga gipahigayon sa Seventh-day Adventist Church sa Santa Maria, Davao Occidental. Adventist Youth Department sa Seventh-day Adventist Church sa Malabog, Davao City. Gipahigayon og spiritual retreat sa Island Gardens, City of Samal. Bagong hugna sa Aspirants Winning Race Activity Program kun Aura sa Masamicos, aktibong gisalmutan sa mga Adventist students sa University of Mindanao Main Campus. Og mga batan-on sa Seventh-day Adventist Church sa Tugbok District, Davao City. Gidasig o gibansay atol sa ilang Youth Fellowship Program. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao. Kini ang Adventist News Weekend. Madayon na adlaw ania ang mga detalye sa mga balita nga atong nakalap palibot sa Davao Mission karong simanahuna. 1 Year in Mission Initiative nagtanyag og talagsaon nga oportunidad alang sa mga kabatanunan sa pakiglambigit sa buhat sa Dios pinaagi sa pag-ebanghelyo, pagtukod og mga simbahan o community outreach diin ang mga partisipante makahimo sa pagpalambo sa ilang kahana sa pagpangulo sa simbahan. Ang dugang detalye hatod kanato ni Jam Caballero. More than 160 Adventist youth will begin a year of missionary service in various cities in northern Peru after completing an intensive 6-day training program. The program, called 1 Year in Mission, trains and motivates young students and professionals to dedicate their talents to serving the community. Through evangelism, church planting, and community work, 1 Year in Mission offers participants a unique opportunity to live their faith in action, while developing leadership skills that will positively impact the communities they serve. In this edition, 25 young Brazilians have joined the program. During the training days, volunteers participated in seminars and workshops given by pastors and specialists in various areas. Topics covered included spiritual habits, homiletics, preaching, evangelism, Adventist identity, missionary strategies for the new generations, physical health, and resource management. In addition to doctrinal knowledge, one key strategy in this year's 1 Year of Mission has been training in the Pathfinder and Adventurer clubs, which are considered essential for the spiritual growth of children and youth. Greater commitment to the community was also promoted through integration and service activities, planting new churches, and the formation of new disciples and leaders in the congregations. The 6 days of preparation included practical activities so that participants could experience missionary work firsthand. Alan Cosavalante, leader of the Adventist youth in northern Peru, explained the importance of training volunteers. The preparation is both theoretical and experiential. Participants experience fieldwork and learn to strengthen their relationship with God. The preparation is both theoretical and experiential. Participants experience fieldwork and learn to strengthen their relationship with God before impacting others, he says. These missionary tools seek to strengthen the faith of the youngest and create a solid foundation for Christian leadership in future generations. Activities such as missionary afternoons were promoted, and spaces were dedicated to interaction with community through service and preaching. Now, young people will head to different locations to apply their knowledge and continue sharing hope. Jam Caballero, Adventist News Weekend. Sa Pikasbahin, dungan nga gipahigayon sa Seventh-day Adventist Church sa Santa Maria, Davao Occidental ang Children's Fellowship, Communion Service o Renewal of Marriage Vows, diin gisaulog sa mga miyembro ang kaimportansya sa pagtuo o pagtukod og ligon og puno sa gugma nga panimalay. Ani ang report ni Angelica Dumahil. Santa Maria District sa Cluster 6 nagpahigayon sa Children's Ministry Fellowship, Communion Service ug Renewal of Marriage Vows nga nahitabo sa Lower SDA Church Pebrero 8, 2025.
Ang mga kaigsunan sa Santa Maria District nagkatigom alang sa tulo ka dagkong mga programa. Gipahigayon ang Children's Ministry Fellowship isip usa ka pagselebrar sa natapos nga Children's 10 Days of Prayer. Ang Sabbath School ginumalaan kini sa mga madasigon nga mga gagmayng kabataan. Nagpahigayon og special music, song and Bible verses presentation ug mihatag sa mensahe sa pulong ang mao ang lesson summary ang student pastor nga si Arnold Atablanco. Og sa panahon sa Hour of Worship, gipahigayon ang communion service diin gidumalaan kini ni Pastor Winfred Dedicatoria nga kasamtangang church pastor sa San Jose SDA Church, Digo City. Ug kauban ang mga ordained elders ug ordained deacons and deaconesses. Nahimong malampuson ang mao nga communion service pinaagi sa suporta sa tanang kaigsunan sa distrito. Pagkahapon, nagsugod ang programa sa renewal of marriage vows. Gitambungan kini sa mga magtiayon sa nagkalaing-laing mga simbahan sa distrito. Ug nahimong officiating minister mausab si Pastor Winfred Dedicatoria. Puno sa kalipay ang tanan nga mga kaigsuonan, labi na ang mga magtiayon sa nahitabong programa. Ang Children's Ministry Fellowship, Communion Service ug Renewal of Marriage Vows nagmalampuson tungod sa kadasigon, gugma ug suporta sa mga ginikanan, mga kabatanunan ug labaw sa tanan sa atong Dios Amahan. Sa ngalan sa Adventist Youth sa Santa Maria, kini si Angelica Odato Dumahil, Adventist Youth Weekend. Samtang pinaagi sa mga team building activities, devotional sessions o mga diskusyon atol silang youth fellowship, ang mga kabatanunan wala lamang nagtubo silang relasyon dinha sa Dios, kundi nahimo usab kining tulay sa masuod ug lig-on nga relasyon ngadto silang mga kaubanan sa simbahan. Si Idol Lebria alang sa dugang detalye. Reviving Hearts, Renewing Faith, ang tema sa gihimo nga spiritual retreat sa mga kabatan-unang opisyalis sa Malabog District ni adtong Pebrero 7 hangtod 9, 2025 sa Lower Kaputian Church, Island Garden City of Samal. Sa adlaw nga igpapahulay, malipayon ang mga kabatan-unan sa Malabog District nga nagpaambit sa ilang mga gasa sa talento ngadto sa pagdaig sa Ginoo pinaagi sa pagdumala sa mga programa inubanan sa presensya sa ilahang nga district leader Pastor Roy Estrella nga mao'y nahimong magsusulti panahon sa divine worship. Sumala sa usa ka elder. Nagpasalamat ko og dako no sa mga batan-on labi na gyud sa district pastor sa Malabog, Pastor Roy Estrella, sa pinasahi kayong kaygayunan nga nakahimo ang mga batan-on og team building o retreat dinhi sa Lower Kaputian sa Kaputian District sa Samal. So ang ako ang mensahe alang sa mga batan-on, padayon lang gyud ta, luyo sa mga pagsulay, labi na gyud sa batan-on. Grabe ang tentasyon labi na karon sa panahon nga grabe ang presensya sa teknolohiya. But nalipay ko sa inyong team nga i-revive ang kasing-kasing or i-renew ang faith. But kung atong basahon ang sinulat ni Ellen G. White, we can renew our faith pinaagi sa tuang halad o paghatag og dakong gugma ngadto sa Ginoo. So hinaot nga kini nga programa mahimo nga inspirasyon dili lang sa Malabog District kundi sa tibuok mga kabatan-unan nga maabot niini nga Sibya ug hinaot nga magpadayon mo sa inyong kadasig. Sa pagkahapon, gisugdan ang bago nga programa sa iway nga gikan sa SEPUM, giisa ka grupo ang mga batan-on, mga inahan ug mga amahan ug gihimo ang mga diskusyon sa matag grupo sa topiko nga gihatag ug pagkahuman adunay usa ka representative nga mo'y mopahat sa ilang nahisgutan ngadto sa tanan ang pakighinabi sa pangulo sa kabatan-unan. Ako nalipay diin ang mga opisyalis sa Malabog District Youth ni suporta gyud ni ini nga buhat spiritual retreat labaw sa tanan. Ako nagapasalamat sa ato ang buhi nga Dios nga diin nahimo gyud nga nagmalampuson ang maong event, and labaw sa tanan dinhi sa Lower Kaputian Church ako pasalamat pud usab diha kanila sa ilang pag-welcome sa amo dinhi. Nianang pagkagabi gisugdan ang mga aktibidades hangtod sa Domingo sa buntag. Pinaagi sila mga
mga madasigon nga mga advisors nga mo'y nahimong mga facilitators matag activity. Dili lang nga masuod ang mga kabatan-unan kundi aduna gayoy mahimo nga mga reflections nga makuhaan o pagtulunan nga ilang mabalon sa ilang pagpamauli sa tagsa-tagsa ka iglesia. Mga naka-join ini nga programa, no, I'm so happy nga tungod ni ini nahimo ko nga mas na blessed pa or mas nahimo pa nga mas nainit ang akong pag-alaga diha sa Ginoo. The Lord has appointed the youth to be His helping hands. Isip mga batanon, daho kita og kahimuan alang sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Ang ato lamang mo ang pagdawat sa maong imbitasyon. Gikan dinhi sa Island Garden City of Samal, Lower Kaputian Church, Idol Libria, Adventist News Weekend. Alang sa pagbansay sa mga Adventist students sa University of Mindanao Main Campus, alang sa ilang mas epektibo nga pagsangyaw sa mayong balita sa ilang tulunghaan, mipailawom og gibansay kini sa ilang tinuig nga programa nga Aura kun Aspirants Winning Race Activity 2025. Ani ang report ni Angeline Dinglasa. Aspirants Winning Race Activity 2025 kun Aura, madasigon nga gipaygayon sa mga kabatan-unan sakop sa Mas Amicus UM Chapter, dinidapit sa Garcia Memorial Church, Tubok District, Davao City. From Depths to Deliverance, among tema sa programa nga dunay kalabutan sa 43 ka mga racers nga gihinganlan og batch ni VOA, nga gikuhaan og inspirasyon gikan sa Book of Jonah. Adunay nagkalain-lain nga aktibidades sa gihimo nga gidumalahan sa mga facilitators nga mga Amicus bona fide members nga sa diin madiskubre sa mga partisipante ang ilang mga espirituhanon nga mga gasa o masukod ang ilang nagkadaiyang kusog ug abilidad. Ani ang atong pagkighinabi ni Head Facilitator, Miss Shulamite Nuneza. So kini na activity kay matagtuig ni namo nga ginahimo. This activity is a 3 days in total og sulod ani nga mga adlaw ma-experience sa mga racers ang unusual na ma-experience nila sa ilang kinabuhi na makahatag og kaligunan sa ilang spiritual na aspeto nga mas ma-discover pa nila ang ilahang mga gifts na wala pa nila nahibaw-an nga magamit diha sa pagministro. This activity aims to develop their spiritual well-being and also strengthen the relationship sa ato ang Ginoo. Sa katapusang bahin, madaugon nga nahuman sa mga racers sa mong programa nga sa diin ilang nakaplaga ng ilang nagkadaiyang abilidad ug talento nga dunay panaghiusa. Nahimong nakapaligon ang maong aktibidad sa matag usa ug nakapahatag og kadasigon sa pagsalmot sa nagapadayon nga kalihukan isip mga kahayag sa katawhan sulod sa universidad. Sa ngalan sa Mas Amicus UM Chapter, Angeline Dinglasa, Adventist News Weekend. Pinaagi sa pagtutok sa espirituhanong pagtubo, paglambo sa pagpangulo ug pagserbisyo, nahimong panalangin sa mga kabatan-unan ang gihimong Youth Fellowship sa Seventh-day Adventist Church sa Tubok, Davao City. Ang dugang detalye hatod kanato ni Jaika Torrentera. Gipaygayon ng usa ka Youth Fellowship dinhi sa Upper Mental Church, Tubok District, Davao City. Ang maong kalihukan nagdala sa tema nga Bridge the Gap, Building Understanding Between Generation, nga nagtumong sa pagpahugot sa panaghiusa tali nga lain-laing generasyon pinaagi sa espirituhanong pagpakabana o panagambitay. Sa maong kalihukan, daghang aktibidad ang gipaygayon aron mapaligon ang relasyon tali sa mga partisipante. Naglakip kini sa pag-awit, pagbasa sa pulong sa Dios ug mga interaktibong diskusyon nga nakapadasig sa tanan. Our goal is to be united samtang kinanagabuhat sa buhat nagihatag sa ato sa Ginoo, and we made sure nga kitang tanan gyud regardless of our generation will take ni ana nga buhat nga mahimo gyud tang usa samtang kita nagasangyaw sa maayong pulong sa ato ang Ginoo. Ang mga partisipante nakakaton sa maayong komunikasyon ug pagkabana alang sa usag-usa. Ang mensahe ni Hope Channel Davao Chaplain Pastor Japheth Ligario naghatag og dakong inspirasyon diin iyang gi-highlight ang kahinungdanon sa panagiusa ug pagtambayayong sa matag usa. Ang matag partisipante gidasig sa paggamit sa ilang gasa ug talento alang sa kaayuhan sa tanan. So karon nga fellowship no is daghan og matun-an labi na sa mga kabataan. Dili may kabal-an unsa jud ang mga attitudes nga towards labi na sa mga generation, sa mga katigulangan nato sa simbahan nganong kana man nagbehave sila that way. But tungod karon nga fellowship, mahibala na mga kabataan nga instead of disregarding their opinions towards us, amo siyang i-understand and trust ang ilang mga gipangingon sa mga kay parang sa kaayuhan. Ang mga iglesia nga mitambong sa maayong panagtigom mao ang Katalunan Grande, Bamboo,
Calachuchi, Smallville, 117, Garcia Memorial, Los Amigos, Biao Tienda, Biao Eskwela ug Upper Mental. Payon kami nga nag-celebrate niini tungod usab sa kining kadasig no sa mga batanunan dinha sa tugbo kung atong nakita nga pinaagin ini mahimo nga magbadasigon ang atong mga batanon no sa pagpadayon sa buhat, sa pagsuporta sa buhat, isip nga mga tinawag sa Ginoo. Kung pinaagin ini mahimo nga mabalik ang kadasigon ug kainiton no sa pag-apil sa maong buhat. Sa kinatibuk-an, ang Youth Fellowship nagpabilin nga usa ka makahuluganon nga panagtigom nga nagpalig-on sa panagiusa sa iglesia ug naghatag og dakong paglaom alang sa umaabot nga henerasyon. Jaika Torrentera, Adventist News Weekend. Og sa atong story of hope karong adlaw, ania ang ikaduhang bahin sa mapaglaumon nga sugilano ni Jobert Tan gikan sa Bagong Taas, Valencia, Bukidnon. Usan ako ka amigo si Brad Al Sigales ato nga time hopeless pud siya. Oo, naglakaw pud siya nga hopeless na pud siya kay ang ihang ministry nawala. Unya ang nindot nga istorya kay daghan na kayo siya og gikunik nga mga tao nga aron nga mo text kang Mampe o kang Sir Gordon nga mo'y tag-iya sa radio station sa Radyo Abante. So si Brad R naglakaw po siya dito kay ga ministry naman si Brad R usay mo uban gani ko siya ha. Last nagito niya nga round sa hospital. So naglakaw siya nga last round niya mobalik nung ta siya siyang agi. Ya ako pod kay gikan ko sa Pikas Hospital nakunik siya nga kung ang akong anak di ay kung wala pod siya na dinggi ang isa dili ko makagawas, dili may magkita sa dalan kay naaraman siya sa gawas niya. Kung gi-ICU ang akong anak, tuwara ko sa ICU. Wala ko sa gawas. Paggawas na ko, naapod si R naglakaw, nagkita mi. Brad R, naman ka, so, wait lang kadali. Isa, nga naman ba, Juber? Kung kadali lang kayo, naku istorya sa imo ha. Kay, kung nako, ako nagsaba nga nako'y pasyente tuwa sa ICU. So, nga sige lang kayo mo, mag-istorya ta karon. Wait lang yun, dali lang kayo. Dahan-dahan ko. Pagbalik na mo, perte na akong hilak, grabe na kaya na akong tiyabaw yun. Nakurat si Brad R. Yung ano man, kung akong anak mo daal na ICU. Sa? Yana din na, napag ko isa ka anak diri nga, dinggi gyapon. Pero, Brad R, ang nahitabo Brad R, kaya nagsaad ko nga, kanang muhatag ko og kwarta sa magwali niya. Ikaw mo gid ako nakitaan. Para gid ni sa imo, kay ikaw gid ako nakitaan. So, ako ni ihatag Brad R. Siya, mo ba Juber? Kung dili kay may adto nga time, ang mong prinsip, dili pa kayo hugot, o dili pa kayo pro. Ako ni ihatag Brad R niya, atong si Sir Gordon ug si Mampi. Ya, kanus aman, ko nga ugma na lang kay ugma pa man ang kwarta. So pagka ugma yun, Sabado to, twilight kanang among giadto din si Sir Gordon. Pag adto na mo itong Sir Gordon nga nag-open na din mi ana. Si R ang nag-open og story nga ibalik ang iyang program. So niingon si Mampi nga, Brother, sorry kayo kay naka-decide na gid mi ni Sir Gordon nimo nga dili na namo ibalik ang imong program. So wala, hopeless kay mi mutong last ni attend ko. Nagsulti ko sa akong nahitabo sa akong anak nga naa dito sa ospital niya. Ako yung gihan siya ang 50,000 ko, sir. Dili ba ni sa bayad sira? Ako lang gining siyang ipahinungod sa imo sir. Kuning ihatag sa imo sir nga please ibalik lang yun ang program ni Brother. Ingon din siya nga, Brother, ingon ana akong ipangita Brother. Oo. Karon dayon ibalik ang program. Pero Jo, dili ko kadawat sa imong kwarta. Iya kong gianaan. Dili ko kadawat sa imong kwarta ana. Di ko makaakog dawat ana nga imong anak to sa ospital niya. Ako pag yung nang dawaton. Ibalik imong program Brother. Kanang kwarta ikip na diha imong anak. So atong nga time, grabe ang blessing nga ibot kay nganuman. Nabalik ang program ni Al. Insigida gyud. Ugma Brother. Pag-recording, gianaan ko sa largo. Unya ang kwarta wala gidawat. Giampuan pa gyud mi ni Mampi. Oh, grabe naghinilakay pa gyud mi dito. Grabe ka blessing gyud kayo. Pag balik na mo sa ospital, tan-an ako sa kong anak. Wala gyud ako anak. Kuan gyud siya. Wala gyud response. Unya dako na kay ang tiyan, nag-attend na din tong isa ka doktor nga operahan ang iyang tiyan i-open. So gitawag ko niya sa inyo nga, bay, kanang bata pa kay mong anak, pero wala kita mahimo ani, mag-opera kita sa iyang tiyan, i-open gyud nato. Pastilan pag ingon niya,
Murag mahabwa mo akong tinaid din ako masabtan akong gibati sa ina operahan tan ako sa akong anak nagaana in taon duoy kayo gyud. So gisukod ang iyang tiyan unya tagalan din og 24 hours kung dili mo baba ang iyang tiyan ikat gyud siya i-open tanawon. Ko nga ma'am kanang naon ta koy buhaton ma'am pero kabalo ko wala man gikuan sa doktor. Nagpalit mig suppository. Wala lang niabot sa akong mind nga palit mig suppository wala gikuan. Isa nga bawal na ba na, di na ba na pwede? Kung nga ma'am, maluoy, tang ka ma'am, akong anak ko, wala na yun. So, ato na ni panglas na lang, ayan na saba, ayan na lang tugaan. Ayan siya nga, sige, palit og suppository. So, nagpalit og suppository. So, ang suppository, amo lang gi-insert sa kuan sa bata, yung sampot. Nga, wala gito kuan sa doktor, wala to yung prescription niya, tanan, wala. Nag-ampo lang yung minimisis, mang, ampo lang kita, mang, mag-work ni siya. Basin di ay. So, pag sulod ato, sulatan na mo, pila ka mga oras ugaw kayo itom nga grabe ka baho pag sugod ato gawas gyud tuloy-tuloy na dayon nag-reduce ang iyang tiyan unya paspas na dayon ang iyang pagkuan sa waist niya pagpagawas nagtuloy-tuloy butang na sad mi tuloy-tuloy na gyud pagbalik sa doktor kay iyan ang tan-awon pag anak gyud niya kunot naman ang tiyan sa bata sinaw na kay tiyan ang among anak pag tan-aw niya kay kunot naman naami siya uy wow. Pag sukod niya, wala yun. Gamay na kayo. Di na yun mao ang ihang ikuan. Motong nagiagbayan ko sa doktor, ibanghilista, isa nga, bay, pasalamat kita sa Ginoo bay. Ano man dok, di na ta mo open sa imong anak og tiyan kayo. Ni gamay na, ningunot naman iyan diri. So, dito na dayon, nagsugod na dayon ang healing sa akong anak. Unya, dito dayon ko kuan ba nga, kung hold on na gid sa Ginoo, nga bisan bitaw og nay mga trials, difficulties nga grabe nga unsurmountable, tan-aw na to nga di na to makaya, just hold on kay maayo gid kay Ginoo gid o dili gid sa mo kuan mo na God is faithful sa James chapter 1 verse 17 nga every good gift and perfect gift comes from the Father of light and in him there is no variableness and neither shadow of turning. Di gid sa mo talikod jud ang Ginoo. Dagang salamat kapag laom sa imong sugilanon nga naghatag og inspirasyon kanatong tanan. Mga kapaglaom sagad kanato, ganahan gayud muhangad sa kahanginan or kalangitan panahon sa kagabhion tungod sa mga bituon nga naghatag og daw disenyo sa kawanangan. Nasayod ka ba kung unsa usab ang giingon sa Biblia mahitungod sa mga bituon? Atong pangutan-on si Teacher Michael Dihanyo, Sugin Limi. Kapag laom Giselle, niini nga higayon atong susihon ang kahibulungang kamatuoran sa mga stars o bituon. Nasayod ka bang ang bituon usa ka dako, hayag nga globo sa plasma nga gihiusa sa gravity? Naghimo kini og kahayag og kainit pinaagi sa nuclear fusion diin ang mga hydrogen atom naghiusa aron mahimong helium nga nagpagawas sa enerhiya. Ang bituon sa Bethlehem mao ang labing inila nga bituon sa simbolo sa Pasko. Sumala sa Biblia kining hayag nga bituon may pakita sa langit sa panahon sa pagkatawo ni Jesus ug migiya sa mga mago ngadto sa nahimutangan sa bag-ong natawo nga manluluwas sa Bethlehem. Ang bituon naghawas sa balaang giya o sa katumanan sa tagna, samtang kini nagdala sa mga mago ngadto kang Jesus nga nagpasabot sa pagkatawo sa hari sa mga Hudyo. Ang bituon sa Bethlehem simbolo usab sa paglaom. Sa mga ang bituon mitultol sa mga mago ngadto kang Jesus, kini nagsimbolo sa kahayag ni Kristo nga mianhi sa kalibutan aron sa pagiya sa tanang tawo. Isaiah chapter 9 verse 2 it says, "The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned." Atol sa mangit-ngit nga mga bulan sa tingtugnaw, ang bituon nagpahinumdum sa mga Kristohanon nga si Kristo mao ang kahayag sa kalibutan. Nagtanyag og paglaom ug kaluwasan sa tanan nga mosunod kaniya. Daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kini si Michael Dihanyo dinhi lang sa Nasayod Ka Ba? Daghang salamat, Teacher Mike. Karon atong sayron ang kahimtang sa panahon karon ug sa umalabot nga mga adlaw. Kauban si Elina Marie Katoliko. Here is our weather update for today, Saturday, February 22, 2025.
The Intertropical Convergence Zone or ITCZ is affecting southern Mindanao. Cloudy skies with scattered rains may occur. On the other hand, shear line is affecting the eastern section of northern Luzon and northeast monsoon affecting the extreme northern Luzon. Here are the updates from all the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 21 to 31 and lows at 14 to 26. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are 32 and lows at 24 to 25. In Caraga region, highs are 30 to 31 and lows at 23 to 24. Northern Mindanao's highs are 32 and lows at 24 to 25. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao's highs are at 33 to 34 and lows at 24 to 25. Zamboanga Peninsula's highs are 31 to 32 and lows at 26. In the Davao region, highs are 31 to 32 and lows at 24 to 25. And last in Sorsogon, highs are 33 to 34 and lows at 24. Sunrise today was at 5:52 and sunset at 5:49. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. From Davao City, Philippines, this is Elena Marcatolico for Adventist News Weekend. Inyong nabati og nakita ang mga balita ug mga panghitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission. Kapag laong buot kami nga magpasalamat kanimo sa walay puas nimong pagsuporta, pinansyal o pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong mga programa dinhi sa Hope Radio Davao ug Hope TV Davao. Sa ngalan sa atong mga pangulo sa Davao Mission of the Seventh-day Adventist ug sa tibuok pwersa sa Hope Channel Davao, ako si Giselle Angkon Cordova. Daghang salamat sa imong pagpakiguban. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensay sa paglaom nga si Jesucristo mobalik.